Tapos ngayon nanghihingi siya sa akin ng 500,000. And sinasabi nila na kailangan ko nang bayaran yung 500,000. I was shocked. Nakasabi ko talaga. Influencer talaga yung attorney ni Marlo. Pinaharas ako para bayaran ko yung 500,000 dahil kung hindi, makukulong daw ako. Yung sa Grace Family, grabe. So galing nga dito yung yung attorney ni Kalapangit. Kasi kung makikita nyo, may nasa Cavite. So umuwi kami sa Cavite. Tapos tumawag ulit siya sa akin. Sabi ko, sige, punta ka dito. Kasi gusto ko nga malaman kung totoo legit na may attorney siya I was shocked. Nakasabi ko talaga. Well, napapanood ko siya. Totoo talaga. Influencer talaga yung attorney ni Marlo. And nagulat din talaga ako kasi akala ko tropa-tropa lang. Hindi ko siya... Well, napapanood ko siya pero hindi sabihin mong kilalang-kilala ko siya or hindi siya ganun kasikat. Nagulat talaga ako. So, nag-usap kami. Marami din mga ginagawang kwento si Marlo sa kanya. Although, syempre, may mga videos ako tungkol kay Marlo. Pero hindi na para burahin ko yon. Sabi ko nga sa kanya, ako po hindi natatakot at haharapin ko po yung ikinaso ni Marlo sa akin ng bukal sa akin loob. At magkokontrademanda rin kami. Nagulat din talaga ako. Grabe. Alam mo yung naisip ko kanina. Nang dahil sa iPhone, binigyan ko ng iPhone ng inaanak ko pang Coco Melon. Akala ko makakatulong. Binenta ni Marlo, which is disrespect naman talaga sa akin kasi hindi mo na siya nagsabi sa akin. Tapos ngayon nanghihingi siya sa akin ng 500,000. And sinasabi nila na kailangan ko nang bayaran yung 500,000. Alam mo yun, parang grabe talaga. Na-aftershock talaga ako. Well, siguro nag-usap kami like mga 2 hours. Sabi ko sa'yo, mabibideo ako ngayon. Sabi niya, ikaw bahala sir, it's your right. Right ko talaga to, pero siguro hindi na para pangalanan ko yung attorney ni Marlo. Pero grabe. Hindi ko alam kung matatawa ako may inis kasi alam kong gusto akong perahan. Pero natatawa ako kasi galing siya, ako yung nagbigay, tapos naging ganito. Habang makausap kami, tinawagan ko rin yung attorney ko. Ang sabi nga ng attorney ko, bakit ako nakipagkita, ang kulit-kulit ko daw. Ako kasi gusto ko na malaman kung legit. Kasi syempre may attorney kami ng asawa ko at hindi ako pinayagan ng attorney ko makipag-communicate sa attorney ni Marlo. Pero dahil nga, ang tingin ko ay pinagtitripan lang ako. So sabi ko, sige, puntahan mo ako sa bahay, nasa Cavite ako ngayon. Nagpunta siya. Tinawagan ko yung attorney ko. Nagalit sa akin yung attorney ko. Pasensya na, attorney. Ganun talaga. Pero I was shocked talaga, guys. Di ko expect yun, Pero natatawa lang din kami ng attorney ko kasi after niya makalabas, sabi ko sa kanya, attorney, video ba ako? Gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Sabi niya, wala tayong ginagawa, wala tayong ganito. Karapatan ng mga taong magkaso. Rates nila yon. Pero rates din natin na sumagot sa kanila. Grabe talaga. Si Marlo talaga ang pinaka-the best na tao sa lahat. Di ko talaga alam. Sabihin ko talaga, nagulat din talaga ako. Gusto ko sana ipatin yung CCTV. Nagkita kami, pero wag na lang. Siyempre, nag-usap din naman kami na private yung usapan namin. Well, hindi naman yung usapan, pero nagpunta siya dito. Wala ding pictures, wala lahat. Grabe, nagulat talaga ako. Wala akong masabi kay Marlo. Di ko expect to, Tsaka yung salitaan ng attorney niya na kailangan mo talaga magbanyad. Kasi si Marlo daw na-stress. Si Marlo daw nagka-anxiety. Tapos sabi ko, paano nagka-anxiety yung taong parang masaya-masaya pa sa video? Kesyo, sa video lang daw masaya yung tao, na hindi naman daw talaga masaya si Marlo, pero deep inside daw umiiyak daw si Marlo, gawa sa sinasabi ng mga tao. Sabi ko, paano mo masasabi yung umiiyak si Marlo? Dito nga sanay si Marlo. Si Marlo ay nakilala sa Bash. Paano umiiyak? Sabi niya, iba daw ngayon kasi nagbago na daw. Tapos, ganito, biglang ganito. Gets nyo? Parang inisip ko, saan part doon nagka-anxiety si Marlo? Well, siguro nga, pag di ko siya nakikita, pero parang hindi Kasi hinihimay-himay ko Pero congrats kay Marlo meron na siyang attorney. Hindi ko lang ibablog niya yung attorney niya. Kasi alam ko, based na pag-usapan namin, hindi siya binayaran. Wala siyang bayad. Sinabi niya sa akin. At siya ay private attorney. Pero vlogger siya. So siguro, mapapanood nyo rin to sa video ng attorney na yun kasi for sure mabibideo sila. So nakakatawa lang din kasi nag-PPM siya sa akin, nagpapadala siya sa akin ng mga personal message. So ay, ang gulo ng buhay ni Marlo, grabe. Wala akong masabi. Gusto kong perahan ni Marlo, tapos yung attorney niya parang ganoon din yung gustong gawin sa akin. Nakesyo, kaya niya raw ayusin yung gusot, pwede naman daw hindi umabot sa 500,000, kung mapag-uusapan lang naman daw naming dalawa, tapos yun na lang daw yung kakausap kay Marlo, although okay naman. Pero, diba, si Marlo, tinatawagan ko, nakablock ako kanina. Tinatawagan ng attorney niya, hindi nakablock attorney niya, pero di nakasagot. Parang hindi ko lubos maisip saan nanggagaling si Marlo. Parang gano'n na ba siyang
Ganun na ba siyang walang ano sa sarili niya? Respeto. Parang hindi ko inisip na darating sa point ng ganito si Marlo. Parang hindi ko talaga iniisip to. Pero nangyari na. Nangyari na yung dapat mangyari. And, syempre, haharapin natin yung ikakaso. Well, hindi pa raw sila nakapag-file. Kasi nga daw, baka daw gusto ko nang ayusin before sila mag-file. Sabi ng attorney ko, mag-file kayo. Karapatan nyo yun eh. Mag-file kayo, gusto nyo mag-file. Hindi nyo kailangan sabihin sa amin yung gagawin kasi makaka-receive kami ng sulat. Hindi ko alam, sinasabi nila sa akin yung galawan nila. Parang inaano ko ng attorney ni Marlo. Ay, hindi ko na alam ang paniniwalaan ko ngayon. Hirap kasi, pag nalaman kasi si Mike, sinasabi, si Mike ganito, si Mike maraming pera, ganyan-ganyan. Kaya tingin ko medyo na ako na-harass. I feel harassed. Yun na nararamdaman ko. Tsaka isa pa, ang pinaka-di ko lubos maisip, nangyari lahat to dahil binigyan ko siya ng iPhone. Ako na yung tumulong, well, hindi tumulong kasi regalo ko yon sa inaanak ko sa kanya. Na ibinenta niya. Na nabenta niya na, tinan nyo ha, nabenta niya na yung iPhone. Nabenta niya na, okay na. Tapos humihingi pa siya sa akin ng 500,000. Di parang luging-lugi pa si Marlo nun. Kasi nabenta niya na eh. Okay na yung iPhone, wala na. Sinabi ng attorney niya, nabenta na ni Marlo yung iPhone. Nabenta na. So, humihingi pa sa akin ng 500,000. Sabi ko, para sa may 500,000, stress daw, napahiya daw sa SOCMED. Sanay na yung taong yun na mapahiya. Or kung anong sabihin, kasi ganito yan pag nasa social media ka, ito ay sobrang gulong mundo. Kasi ang buhay namin ay parang bukas na libro. Na lahat ng nangyayari sa amin ay pinapublic namin. So, merong karapatan yung mga tao magbigay ng kanya-kanya nilang komento. Kung ayaw nyo na magulong buhay, gusto nyo ng tahimik, huwag kayong mag-SOCMED. Ayun lang. Well, pero sabi nga ng attorney ko, rights nila yan. So, wala na akong magagawa. Sa'yo naman, Marlo. Napakalupit mo talaga. Ayun yung gusto. Wala na akong kilalang taong mas lulupit kay Marlo. Grabe, pwede siyang negosyante. Pwede siyang scammer. Grabe, nabenta yung cellphone, sabi na hingi sa akin ng 500,000. Marlo, you're the best among the rest. Iba talaga ang utak ko. Talagang ikaw talaga yung totoong matindi ang utak, hindi yung ibang tao. So, ayun lang guys. Bali, sinari ko lang sa inyo yung nangyari sa akin ngayong araw. So, nagpunta yung attorney ni Marlo, hinaharas ako para bayaran ko yung 500,000 dahil kung hindi, makukulong daw ako. Ayun ang sinabi sa akin ng attorney niya. Wala tayong magagawa, hindi ako takot. Hindi ako takot, kahit konti. So, yun na naman. Bye.